Magandang hapon sa Israel at magandang umaga sa Estados Unidos. Ako si Alex Trayman. Ako po ay nag-uulat ng live mula sa Jerusalem JNS Media Hub dito. Kasama ko po ngayon si JNS military analyst Yaakov Lapin na matagal nang sumusulat para sa JNS. Tinatalakay ang lahat ng mga kaganapang militar dito sa Israel at sa mas malawak na gitnang silangan. Nasa ika-17 araw na tayo ng digmaan. Kakabalik ko lang talaga mula sa bomb shelter. Nagkaroon ng sirena at sumabog ang mga misil sa itaas ng Jerusalem. Yaakov, nasa ika-17 araw na tayo ng digmaang ito. Nagsimula ito noong Sabado, Pebrero 27 na may mga sirenang tumutunog sa buong bansa. Hudyat na talagang naglunsad ng digmaan ng Israel. Na nalaman nating kalaunan ay isinagawa ng kasama ang Estados Unidos sa Iran na tinarget ang kataas-taasang pinuno, si Ali Khamenei, at marami sa kanyang mga paunahing tagapayo sa isang iglap. At mula noon, nasa ikatlong linggo na tayo ng digmaan. Yaakov, pag-usapan natin ng kaunti kung ano ang mga layunin ng digmaang ito. Alam nating dinedevelop ng Iran ang sandatang nuclear at may ballistic missiles silang pinapaputok sa Israel at sa buong rehiyon. Ngunit mukhang may iba pang mga layunin ang digmaang ito. Yaakov, salamat sa pagsama sa amin. Ikinagagala ko, Alex, at laging masaya na makasama ka sa isang webinar. Kaya hayaan mong sabihin ko muna na alam mo ang JNS lang talaga ang tanging lugar kung saan ako nakakapasok sa mas malalim na talakayan, detalye at pagsusuri. Isang natatanging pagkakataon ito para sa akin. Lubos akong nagpapasalamat. At saka kung may gusto ring sumilip sa aking podcast, maaari din nilang gawin yon sa pamamagitan lang ng pag-type ng Lapin Assessment sa Google at makikita rin nila ang iba't ibang option doon. Ngayon, ang mga layunin ng digmaan, Alex, ay dalawa. Una sa lahat, mula sa pananaw ng mga nasa depensa, kapag kinausap mo ang mga opisyal ng depensa, gaya ng ginagawa ko halos araw-araw, ang una nilang binabanggit ay isang banta sa pag-iral. Isang agarang banta sa pag-iral na dulot ng programa ng ballistic missile ng Iran. Ngayon, kung ilalagay natin yan sa tamang pananaw, sa bisperas ng digmaang ito noong ika-28 ng Pebrero, ang programa ng missile ng Iran ay merong 2,500 ballistic missiles. Iyan ang bilang na ibinahagi sa akin ng tagapagsalita ng IDF nang tanungin ko siya. Pagkalipas ng 24 na oras mula sumiklab ang digmaan, bumalik siya sa akin. Dati, classified ito. Bakit nga ba classified? Dahil lang naging malinaw sa mga Iranian at sa buong mundo talaga na alam ng Israeli intelligence ang bilang ngayon, naging malinaw na papunta na ang Israel sa isang pag-atake. Otomatiko ito dahil ang missile program ng Iran ay dinisenyo para sa 8,000 ballistic missiles na may banta ng 1 toneladang warhead. Isipin mo kung ano nangyari sa Bemesh kung magagawa yon ng mga Iranian ng 8,000 beses. Tama. Isang pag-atake ang pumatay ng Siyam matapos tamaan ng misil ang isang bahay malapit sa sinagoga at sirain ang bomb shelter sa Beit Shemesh. Tama. Kahit pinakamaganda pa ang air defenses mo tulad ng Israel na may pinakamahusay sa mundo, pwede natin pag-usapan kung gusto mo. Walang sistemang tatagal sa ganitong sabayang pag-atake. Isa itong banta sa pan-iral. Kahit alisin ang usaping nuklear, kahit ibukod ang missile program, ang mga conventional warheads lang sa ganitong antas. Bilang banta sa maliit na bansang Israel, lalo na't karamihan ng populasyon ay nasa gitnang bahagi at Jerusalem na sentro ng ekonomiya, hindi talaga katanggap-tanggap ang panganib na ito. Isa sa mga aral ng Oktubre 7 ay hindi hahayaang magpalakas ang mga kaaway na jihadist habang nanonood lang ang Israel. Iyon ang agarang dahilan at layunin ay maibalik ito sa dati. Ngayon, na napagdesisyonan ng pumasok sa digmaan at syempre, nagpasya rin ang Estados Unidos na sumali sa pagsisikap na yon dahil napakalinaw ng dahilan. Malinaw sa administrasyong Trump na isa itong malaking banta sa seguridad ng US. Gumagawa rin ng intercontinental ballistic missiles ang mga Iranian. May mga hakbang silang ginagawa para pabagsakin ang gitnang silangan at aktibo pa rin ang kanilang mga teroristang grupo sa kanluran. Kaya naman, napakalinaw ng administrasyong Trump na isa itong malinaw na malaking banta rin sa Estados Unidos. At nang mapagdesisyonan na magsagawa ng malawakang kampanya, may iba pang mga layunin na idinugtong dito.
Una sa lahat, ang programang nuklear. Kahit kulang sa atensyon mula sa Israeli at Amerikanong Air Force, tinamaan pa rin ng mahahalagang pag-atake ang programang nuklear. Isa dito ay sa isang tagong nuclear site sa labas lang ng Tehran. Akala ng mga Iranian nuclear scientists na walang nakakaalam, pero tuloy pa rin ang kanilang nuclear program sa isang lihim na lugar at nagsasagawa sila ng mga pagsubok sa pagpapasabog ng nuclear warhead. Nasira ang lugar na yon. At may ilan pang ibang nuclear site na tinamaan. Ang tatlong pangunahing nuclear sites sa Isfahan, sa Natanz at sa Fordo ay nananatiling labis na sira mula pa nung digmaan nung Hunyo. Ang malaking tanong ngayon ay kung ano ang mangyayari sa 400 kilo ng enriched uranium na nakabaon, kalahati nito ay nasa ilalim ng Isfahan at ang kalahati naman ay tila nakabaon sa ilalim ng mga nuclear site sa Natanz at Ford. Mahalagang masagot ang tanong na yan bago matapos ang kampanya. Kaya ang pagpapanatili ng mga naabot sa digmaan nung Hunyo at pagpapanatiling pinahina ang programang nuclear ay pangalawang pangunahing layunin. Ang ikatlong layunin, syempre, ay pabagsakin hanggat maari ang rehimen ng Iran. At dahil dito, nakikita natin ang maraming pag-atake na tumatarget sa Basij. Ito ang panloob na mapanupil na mekanismo na ginagamit ng rehimen ng Iran upang magsagawa ng malawakang pagpatay laban sa mga hindi armadong sibilyang Iranian. 35,000 umano ang napatay noong Enero ng persang ito. Sila ay armadong-armado ng mga machine gun at Kalashnikov. Marami sa kanilang punong himpilan at kumander ang napatay. Kaya iyan ang mga pangunahing layunin ng digmaan. Layunin itong mapigilan ng banta sa ating pag-iral na dulot ng missile program, nuclear program, pabagsakin ng rehimen, at pigilan din ang kakayahan ng rehimen na gumawa pa ng mga sandata. Matinding tinarget ang kanilang industriya ng armas at ang kakayahan nilang paganahin ang terror proxy network. Marami sa mga matataas na terorista ng IRGC na nagsusupply sa Hezbollah, Hamas at nagpopondo ay napatay na. Kaya lahat mula sa pamunuan ng Iran hanggang sa mga terorista sa field ay nasa listahan ng mga target. Libo-libong operatiba ng IRGC ang napatay na at 10,000 ang nasugatan. Kaya Alex, masasabi kong iyon ang mga pangunahing layunin ayon sa pagkakasunod-sunod. Talakayin natin ang natatanging kooperasyon ng Israel at Estados Unidos. Sa palagay ko, wala pang nakikitang ganitong pagtutulungan. Tiyak sa mga nakaraang digmaan ng Israel, wala pang ganitong masinsinang kooperasyon o tunay na pinagsamang operasyon. Kagiliw-giliw makita si Pete Hegseth na nagsabi sa kanyang press conference nitong linggo na tumitinggala ang IRGC sa langit at nakikita nila ang mga bituin at guhit ng Amerika at ang bituin ni David. At nabanggit nila na ang Estados Unidos ang itinuturing na pinakamalakas na Air Force sa mundo at ang Israel naman ang pangalawang pinakamalakas na Air Force sa mundo. Siguro maaari nating pag-usapan ng kaunti ang tungkol sa Estados Unidos, ang kanilang papel sa digmaang ito kumpara sa papel ng Israel. Ano ang hatiyaan ng tungkulin? Siyempre, kaya ito ay makasaysayan sa maraming dahilan. Una, gaya ng nabanggit mo, ang IRGC, pangunahing elite na organisasyon ng Iran, ay tinutugis na rin sa sarili nilang bansa. Yon ay makasaysayan na. Hindi pa kailanman nangyari na ang IDF o ang Israeli Air Force ay nakipagdigmaan ng lubusan kasama ang Estados Unidos. Yan ay makasaysayan. Huling nakipaglaban ng Israel sa isang koalisyon noong 1956 sa Sinai Campaign, kasama ang Britanya at Pransya. Sanay ang Estados Unidos sa laban ng may koalisyon, ngunit ito ang unang beses ng Israel sa makabagong panahon na makipaglaban kasama ang Estados Unidos. Talagang makasaysayan ito. Sa paghahati ng gawain, interesante makita kung paano ginagamit ng bawat panig ang kanilang kalamangan sa labanan. Alam mo yung pambumad na decapitation strike, makasaysayan ulit, 200 fighter jets, hindi pa nangyari sa kasaysayan ng Israeli Air Force na 200 jets ang sabay-sabay na lumipad papuntang silangan. Tinarget nila ang 3 sabayang pagpupulong. Napaka-arogante ng mga Iranian at hindi sila naniwalang kahit nasa bunker ay vulnerable pa rin sila. Hindi nila natutunan ang leksyon ni Hassan Nasrallah na tinarget sa bunker niya sa Beirut. Kaya ang kakayahan ng Israeli Air Force na sorpresahin ang kalaban, na gumamit ng tumpak na real-time na intelihensya mula sa militar na intelihensya ng IDF. At para tugisin ang pamunuan ng Iran, alam mismo kung nasaan sila.
Isipin mo ang kakayahan sa visual mapping na kailangan mo. Dapat mong malaman kung saan ang mga individual na ito sa mga kalye ng Tehran dahil nasa mga bunker sila. Malalawak ang mga bunker, kaya dapat alam mo kung saan ihulog ang bomba at paano igabay ang air-to-surface missiles. Kailangan mo ring malaman ang eksaktong lokasyon nila sa mapa. Komplikadong operasyon ito na dalawang Air Force lang sa mundo, ang kaya Israeli Air Force at US Air Force. Sa Israeli Air Force, napunta ang misyong ito. Sasabihin ko lang na ang pagtanggal kay Khamenei ay may malakas na simbolismo. Hindi natin pinag-uusapan ang Secretary General ng teroristang grupo o kalabang hindi estado. Pinag-uusapan natin ang pinuno ng isang estado, isang taong namumuno sa siyam, 22 milyong tao kahit na karamihan sa kanila ay galit sa kanya. Itinuturing siyang banal ng mga fundamentalistang Shiite. Sa tingin ko, ang pag-alis sa kanya ay magkakaroon ng epekto sa maraming henerasyon. Ito ay isang napakalakas na simbolikong kilos, pati na rin ay may napakahalagang operasyonal na mga epekto. Hindi ko iniisip na ito ay malilimutan dahil naririnig na natin ang mga batikos. Pinalitan lang daw siya ni Much Khamenei, ang anak niya, na kasing radical din. Ano ang nakuha natin? Naniniwala akong walang saysay ang tanong na yan. Kapag inalis mo ang isang tao na namuno sa Islamikong revolusyon ng ilang dekada, walang kahit anong kapalit ang makakabura sa alaala ng mga tao. Ang mismong simbolismo ng katotohanang ipinapakita ng Israel na sinumang nagbabalak na wasakin ito ay sila muna ang aalisin ng Israel. Pag-usapan natin ng kaunti ang tungkol sa pagpapalakas ng militar ng US dito sa gitnang silangan. Nakita natin ang maraming barko mula sa mga aircraft carrier, ang Ford, ang Lincoln sa lugar. Pero may iba pang mga destroyer, may mga submarino rin. Ano ang dinala at ginamit ng US laban sa digmaan sa rehiyon? Sige, kaya ang militar ng USA sa ilalim ng CENTCOM Area of Command, sinimulan nila ang digmaang ito gamit ang dalawang carrier strike group. Ngayon, dinadala na nila ang pangatlo, ang George Bush. Sa huli, lakas militar pa rin ang pinag-uusapan. Bawat carrier strike group ay may dalang mga esquadron ng fighter jets mula F-35 hanggang F-18. At meron din silang mga sasakyang panghimpapawid para sa close ground air support. Meron din silang mga sasakyang panghimpapawid para sa electronic warfare. Tandaan natin na ang US ay may mga base militar na nakakalat din sa buong gitnang silangan. Sa mga lugar gaya ng Jordan, nagdala sila ng F-22 Raptors sa Israel. At meron silang B-52 at B-2 bombers. Ang ilan sa mga ito ay kaya mag-take off mula sa Estados Unidos at direktang lumipad sa mga target sa Iran at bumalik. Ang iba ay kayang mag-take off mula sa Diego Garcia, isang base militar sa Indian Ocean. Kaya nagdala ang US ng hindi pa nararanas ang lakas militar. At tina-target nila ang iba't ibang uri ng mga target, gaya ng mga base ng missile, mga underground na malalalim na base ng missile. Ang Iranian Navy ay halos nabura ng militar ng Amerika, pati na rin ang maraming infrastruktura na target. Ang kanilang kalamangan ay ang malalaking bombang kayang dalhin ng ilang bomber ng US Air Force sa labanan. Iyan ang bagay na wala ang Israel sa kanilang fighter jet kahit gaano pa ito kagaling. Kaya nakikita natin ang geographical na paghahati ng tungkulin. Mas nakatutok ang US Air Force sa silangan ng Iran kahit tinatamaan din ng Israeli Air Force ang mga target sa pinakamalayang bahagi nito mula sa Israel. At nakita natin na mas nakatutok ang Israeli Air Force sa Tehran, Timog Iran, at kanlurang Iran. Kaya napaka-interesante ng paghahati ng trabaho. At talagang gumagana sila, Alex, bilang isang unit militar. Alam mo, malinaw na may mga joint command center dito. Ang koordinasyon ng mga leader ng Air Force at intelihensya ay mahalaga para maiwasan ang dubleng pag-atake at aksidente. Kaya dapat alam kung saan gumagalaw ang bawat panig. Walang kapantay ang antas ng real-time na command, control at koordinasyon dito. Matagal na itong pinagtatrabahuhan ng parehong militar sa pamamagitan ng drill at pagpupulong, isang tuloy-tuloy na kooperasyon na ngayon ay nagbubunga. Pag-usapan natin ng kaunti ang tungkol sa pagre-refuel habang nasa ere, tama? May kakayahan ng Israel na mag-refuel habang nasa ere. Ipinakita nila ang kakayahan nilang magpaputok sa Iran noong 12 araw na digmaan Operation Rising Lion. Nagsagawa rin sila ng mga pag-atake sa loob ng Yemen na malayo sa Israel. Malinaw na mas maraming eroplano para sa refuel ang dinadala ng Estados Unidos doon.
Kwentuhan mo ako ng kaunti tungkol sa stockpile ng pang-refuel ng Estados Unidos at kung paano nagtutulungan ng dalawang Air Force para magsagawa ng 24/7 na sorties laban sa Iran. Mahalaga ang kagamitan sa refueling para sa long-range missions ng parehong Air Force. Bagamat may ilang eroplano ang Israel na kayang pumunta sa Iran nang hindi nagre-refuel, karamihan sa Air Force ay kailangan pa rin ng serbisyong ito. Ang katotohanan na bukas ang ilang American refuelers para sa eroplano ng Israel ay malaking pagbabago dahil nagdadala ito ng maraming bagong operasyonal na posibilidad. Tawagin na lang natin itong ganon. Ang refueling ay parang gasolinahan sa himpapawid at kailangan na magagaling na piloto para tsaking nasa tamang lugar at oras ang lahat. Ang rendezvous ay hindi biro. Dapat alam eksakto kung saan magtatagpo sa himpapawid na larangan ng operasyon. At may mga buong linya ng mga jet na nangangailangan ng ganitong serbisyo ng refueling. Kaya napaka-komplikado nito. Ito na ang pinakamataas na antas ng integrasyon at koordinasyon kapag daan-daang jet, maraming eskadron ay sabay-sabay at karamihan ay kailangan ng refueling. At ang refueling ay ginagawa ng parehong militar. Tiyak, malaking pagbabago ito. Kaya't ang totoo, nagdala ang mga Amerikano ng maraming refueler at may sariling mas maliit na refueling fleet ang Israel. Kapag pinagsama mo lahat, makikita mo na mas mahaba ang range ng mga jet na ito. Kaya nilang abutin at tamaan ang kanilang mga target. Tandaan, maraming sa mga target na ito ay natatamaan. Hindi na kailangang lumipad ng mga jet papasok sa himpapawid ng Iran sa ilan sa mga pag-ataking ito. Dahil sa bagong teknolohiya at standoff munition, ang ilang misil ay pwedeng ihulog mula malayo sa Iran. Kahit ganon, mahaba pa rin ang biyahe. Ang iba ay kailangang lumipad diretso sa ibabaw ng Iran. Kaya para sa ganitong long-range na misyon, kailangan mo na maraming refueler sa himpapawid anumang oras. Mahalaga ito dahil kung wala, hindi natin makikita ang tuloy-tuloy at paulit-ulit na malalaking pag-atake. Nakita natin na may mga insidente na kinasangkutan ng dalawang refueler nitong linggo. Isa ang bumagsak at 6 na crew member ang naiulat na namatay sa isang refueler ng US. Nasira rin ang pangalawang refueler pero nakabalik at ligtas na nakalapag sa Ben Gurion Airport. May alam ba tayo kung anong nangyari sa mga refueler na yon? Una sa lahat, aaminin kong mas abala ako sa operasyon ng Israel matapos ang insidenteng yon dahil mas marami akong kailangang subaybayan kaysa sa Amerikano. Pinapanood ko mula sa malayo ang operasyon ng mga Amerikano. Ang nasasabi ko sa pangkalahatan at based sa alam ko sa Air Forces, kapag lumilipad ka mula sa di familiar na airbase, kahit pinakamagaling kang piloto, maraming hamon ang dulot nito. Kinailangan sanayin ng Israeli Air Force ito para alam nila ang gagawin kung hindi na magamit ang alinmang airbase na sa kabutihang palad ay hindi pa nangyayari. Naalala kong sinabi ng mga Air Force briefing na pag alis mo sa home base, lahat ng pamilyar nagiging hindi pamilyar. At hindi ito basta-basta. Alamin mo kung nasaan ang runway at gaano pa katagal ang natitirang oras mo. Kaya ang US Air Force ay talagang nag-ooperate ng napakalayo mula sa kanilang mga home base. Sanay na sila dahil expeditionary force sila na nag-operate sa buong mundo. Pero mahirap pa rin ito. At sa tingin ko, ang ganitong antas ng kakulangan sa dating, sabihin na nating, pamilyar na kaalaman tungkol sa ilan sa mga base na ito ay nagpapataas ng posibilidad ng mga napakalungkot at trahedyang aksidente gaya ng nabanggit mo. Kaya doon ko ito ibinibilang. Nag-operate mula sa mga bagong base at di pamilyar na teritoryo. Lahat ng ito sa kasamaang palad ay nagpapataas ng panganib ng malungkot na aksidente. At narinig din natin ang tungkol sa mga aksidente ng mga Amerikanong jet sa Kuwait na maaring pinabagsak ng mga Patriot battery sa mga insidente ng friendly fire. Pag-ususapan natin sandali ang air superiority. Alam mo, inaakalang may air defenses ang Iran. Tinanggal ng Israel ang karamihan sa air defenses noong 12 araw na digmaan noong Hunyo, Operation Rising Lion. Pero tiyak na ang paglika ng air superiority sa kalangitan ng Iran ay nagpapadali para sa US at Israel na magdala ng ilang eroplano na hindi stealth para magsagawa ng mga misyon. Kwento mo nga tungkol sa mga sistema sa Iran at kung anong ginawa ng Israel at Estados Unidos para alisin ang mga iyon.
Kaya nakaka-interest ito dahil ito na ang pangalawang beses na nakuha ng Israel ang air superiority sa buong Iran. Ngayon, unang beses din maranasan ng Estados Unidos ang ganong air superiority. At tingnan mo, alam mo, ang Iran ay may kombinasyon ng mga air defense system na gawa ng Russia at sarili nilang gawang air defense system. Ang ilan sa mga ito ay may mga radar na kaya mag-detect ng mga eroplano sa loob ng daan-daang kilometro. Ang ilan dito ay may limitadong radar at mas lokal na nakakabit sa mas primitibong surface-to-air missile system. Ngunit, bawat sistema ay totoong banta sa mga piloto sa himpapawid. Kaya, alam mo, talagang kamangha-mangha kung paano ginawa ng unang alon na inilunsad ng Israeli Air Force na kinailangang gawin ang karamihan ng mabibigat na gawain para makamit ang paunang air superiority sa ikalawang pagkakataon. Sa tingin ko, ang pangalawang beses na ginawa ito ng Israeli Air Force ay nagbigay ng kumpiyansa sa mga piloto, navigator at komandante dahil alam nilang nagawa na nila ito at kaya nilang ulitin. Ang unang beses ay talagang isang eksperimento. Walang nakakaalam kung gagana ito nung Hunyo sa Operation Rising Lion. Sa Operation Roaring Lion, nalaman nila ang malaking agwat sa kakayahan ng Israeli at Amerikanong sistema kumpara sa depensa sa impapawid ng Iran. Kaya sa tingin ko, kombinasyon ito ng iba't ibang bagay, Alex. Para lang masabi sa isang pangungusap, alam mo meron tayong stealth aircraft na malino namang napakahirap matukoy. Kailangan mong isipin na sila ang unang atake para sirain ang depensa sa himpapawid. 80% ng depensa sa himpapawid ng Iran ay tuluyang nawasak. Electronic warfare para bulagin sila. Pagkatapos, nabibigyang daan ang mga lumang jet, ang mga 4th generation jet, para tuluyang sirain ang mga radar, surface-to-air missiles, at tauhan hanggang sa maubos ang depensa sa himpapawid. At dyan na nga tayo sa karamihan ng Iran na yon. Ang pagtataya ba ay karamihan sa mga depensa sa himpapawid ng Iran ay gawa ng Russia at China. Ano ang ibig sabihin nito sa antas ng depensa sa himpapawid kumpara sa kakayahan ng Israel at Estados Unidos? Sa tingin ko, sa digmaang ito, karamihan ng depensa sa himpapawid ng Iran ay gawa nila di tulad ng digmaan noong Hunyo. Sa totoo lang, ginaya lang nila ang ilang teknolohiya ng Russian S-300 na kilalang magandang depensa sa himpapawid at gumawa ng sarili nilang sistema. Kung tama ang tanda ko, ito ay Bavar 373. Sinubukan din nilang ipuslit ito sa Hezbollah at sa rehimen ni Assad bago ito bumagsak. Mga Iranian ang sumusubok kopyahin at i-upgrade pa ang teknolohiyang yon. At meron din silang ilang lokalisadong sistemang gawa ng Russia. Ang sinasabi nito sa atin, sa digmaan nung Hunyo at sa digmaang ito ay ang gawang Amerika at gawang Israel na. Ang teknolohiya at mga operator ay may malaking kalamangan bilang mga umaatake laban sa mga sistemang pangdepensa sa himpapawid na ito. Hindi mapipigilan ng mga sistemang pangdepensa sa himpapawid ang Israeli at Amerikanong Air Force. Hindi nila kayang matukoy agad ang banta o pabagsakin ang aming mga jet at mga jet ng Amerika. Iyon ang layunin ng kanilang disenyo. Kaya malaking dagok ito sa mga sistemang ito, pati na rin sa kanilang prestihiyo. At ito ay malaking, alam mo na, kabaliktaran ng epekto para sa mga sistemang gawa ng Israel. Dapat nating tandaan na may paligsahan ng talino sa paggawa ng armas sa pagitan ng mga inhinyerong Iranian, Israeli at Amerikano tuwing pagitan ng digmaan. Lahat sila ay nagtatrabaho, nagmamasid at ina-upgrade ang sistema bilang paghahanda sa kanilang paghaharap. Ito ang stress test, ang tunay na pagsubok. Nalampasan ang mga pagsubok ng napakahusay sa kabutihang palad. Makikita mo ito sa aktwal na pangyayari at resulta. Napakahalaga ng paggamit ng air superiority dahil ito ang nagpapahintulot hindi lang sa mga jet na gumalaw kahit sa nila kailangan, kundi pati na rin sa mga drone, ang mga armadong drone na nagkalat sa buong Iran na nangangalap ng impormasyon. Pwede rin silang mapaputok ng sarili nilang bala at tuloy-tuloy na nagmamanman mula sa himpapawid. Kaya natutukoy natin ang mga mobile missile launcher. Karamihan sa mga missile, sigurado kung yung missile na tinaguan mo ay galing sa mobile missile launcher. Ito ay mga sibilyang truck na nagpapanggap na parang mga ordinaryong truck. Aayusin ko ang sinabi ko. Siyempre, mga truck ito ng militar. Pero kapag tinignan mo sila mula sa itaas, mukha silang mga truck ng sibilyan. Kailangan mo ng matiyagang mata sa himpapawid para matunton, matukoy ang kahina-hinala, atakihin sila, at malaman ang pinagmulan nila.
kaya mahalaga ang mga drone dito. Ganito ang dulot ng dominasyon sa himpapawid. May kamanghamanghang kuha, Alex, mula Israeli Air Force kahapon na nagpapakita ng UAV hangar kung saan nagpalipad ang Iran ng maraming UAV papuntang Israel at mga bansa sa Gulpo. Lahat ng UAV na pinadala ng Iran sa Israel ay na-intercept na para sa akin ay kamanghamanghang estadistika. Pinag-uusapan natin ang 100% interception rate. Sa kasamaang palad, hindi ganoon ang sitwasyon sa mga bansa sa Gulpo. Pero may ilang interceptions din sila. Makikita mo rin ang winasak na hangar. Makikita mo ang mga launch squad na nagtatakbuhan palayo habang nililipol ng eroplanong Israeli. Ganyan ang itsura ng air superiority. Pag-uusapan natin ang kaunti ang tungkol sa mga drone at pagkatapos ay pag-uusapan natin ang kaunti ang tungkol sa mga ballistic missile dahil malinaw na lumalaban ang Iran, gumaganti ng putok sa buong rehiyon bilang resulta ng mga pag-atake ng Estados Unidos at ng Israel. Kapag nababanggit ang mga drone, sinabi mong lahat ng drone na pinadala sa Israel ay na-intercept. Paano ito ginagawa ng Israel? May multi-layered na depensa ito laban sa banta ng drone. Ang unang bahagi ng sistemang yon, at totoo ito para sa lahat ng air defense, kung pinag-uusapan mo man ay missiles, rockets, drone o mortars, ang pinakamahalagang bahagi ng anumang air defense ay ang pagtuklas. Ito ay ang radar. Kahit gaano ka kagaling, kung di mo nakikita ang banta, wala ring saysay. Parang boksingero na di nakikitang suntok, tatamaan pa rin siya kahit maganda ang kombinasyon. Kaya ang pagtuklas ang pinaka-importanteng bagay. Pagkatapos niyan, may iba't ibang sistema laban sa drone na magagamit ng Israel. Na-upgrade na ang Iron Dome para makalaban ng mga drone. Ito ang pangunahing sistema ng pagtugon. Pinag-uusapan natin dito ang mga drone ng Iran. Maaring harapin ng bagong laser system ang mga drone ng Hezbollah. Naglabas ako ng artikulo sa JNS kamakailan na nagtatanong kung nasaan na ang laser system. Baka mapag-usapan natin ito mamaya. Meron ding mga helicopter at fighter jet na may kanyon na lumalabas para pabagsakin ang mga ito. Sa totoo lang, napaka-epektibo nila, pinapabagsak palampas sa hangganan ng Israel. At meron ka ring ibang mga depensa sa himpapawid, mga sistema ng depensa laban sa misil tulad ng Barak na gawa ng ibang kumpanya. Kaya, alam mo, meron kang maraming eroplano at mga depensa sa himpapawid na nasa lupa na. Kapag na-detect agad, hindi talaga tumatama sa kanilang mga target ang mga drone. Pag-uusapan natin ng kaunti ang tungkol sa ballistic missile na posibleng pinakamapanganib sa lahat ng banta. Nabanggit mo na ayon sa pagtatasa, nagsimula ang Iran sa digmaang ito na may 2,500 ballistic missile base sa ilang mabilisang kalkulasyon. Sino ang gumagawa nito gaya ng sabi mo kanina? Malamang pinaputok na nila halos kalahati ng inventaryo mula nang magsimula ang digmaan. Talakayin natin ang sopistikadong ballistic missile system. Marami silang iba't ibang uri ng ballistic missiles, iba't ibang abot, iba't ibang payload, meron ding hypersonic, meron ding cluster. Bigyan mo kami ng maikling overview ng mga pinapaputok ng Iran mula simula ng digmaan na ito. Sinabi din nila kahapon na pinaputok nilang Sigil missile sa unang pagkakataon. Hindi ako sigurado kung yon talagang una, pero yon ang paliwanag nila. Sigurado. Alam mo, ang Iran ay may pinakamalaki at pinakaiba't ibang missile arsenal sa gitnang silangan. Sa totoo lang, siguro pati sa mundo, masasabi ko, tungkol lang sa surface-to-surface missile arsenal. Hahatiin ko ang mga missiles sa ilang kategorya. Pinakamahalaga dito ay solid fuel at liquid fuel. Baka narinig mo na ito. Napaka-relevant ito, hindi tungkol sa missile. Pag nasa ere na, pareho lang ang banta sa air defense system. Ngunit sa paghahanda para sa paglulunsad, ang liquid fuel missile ay kailangan ng ilang araw na preparasyon. Ihalo ang mga chemical, i-oxidate, at tsaking hindi sasabog. Lahat ng paghahandang yon ay nag-iiwan ng bakas para sa intelligence. Mas madali pigilan ang paglulunsad ng liquid missile kaysa pigilan ang paglulunsad ng solid fuel missile. Dahil ang solid fuels, kapag meron ka na nito, kaunting oras na lang ang kailangan mo. Pwede mo lang ihandang missile, iwanan itong may solid fuel at ilunsad agad. Kaya mas gusto ng mga Iranian ang solid fuel missiles. Kaya dalawang mahalagang kategorya yon. Ngayon, bukod pa dyan, nagpaputok sila ng iba't ibang klase ng kanilang mga missile, ang IMAD at yung tinatawag nilang Sahan at Sigil. Narinig natin ang cluster warhead.
Para magkaroon ng kaayusan, lahat ng Iranian ballistic missiles papuntang Israel, walang exception, sinusundan ang ballistic trajectory. Ibig sabihin, umaakyat sila, lumalabas sa atmosfera, tapos muling pumapasok. Ang warhead ng missile ay humihiwalay sa makina, kaya minsan makikita mong nahuhulog ang bahagi ng makina. Kaya iniutos ng home front, command na manatili ang mga tao sa silungan ng ilang minuto, minsan 10 minuto hanggang ligtas na. Pagkatapos, karaniwang dalawang sistema ang gumagabay sa warhead, GPS o inertial. Ang inertial ay onboard computer na hindi kasing tumpak ng satellite pero medyo tumpak pa rin. Sinusukat nito ang bilis ng missile at kinakalkula ang lokasyon nito. Hindi yon magagambala ang inertial navigational system dahil ito ay internal. At pagdating naman sa cluster, kung ito ay cluster missile, submunitions, ang ibig sabihin nito ay bumubukas ang warhead kung sakaling makapasok ito muli sa atmosfera ng mundo sa himpapawid ng Israel at naglalabas ito ng 12-12 ng mga pampasabog, mga cluster munitions na ikinakalat sa mga lugar ng Israel. Isa itong krimen sa digmaan. Araw-araw itong ginagawa ng mga Iranian at isa itong krimen sa digmaan. Ngayon, sa pagharang, Ito ay mga krimen sa digmaan. Ipaliwanag. dahil tinatarget mo ng walang pinipili ang mga urban na lugar gamit ang subunyasyon. Hindi ito ginagabayan. Sinasadya talaga ng mga ito na pumatay ng pinakamaraming sibilyan. Nakita natin na kayang tamaan ng cluster bomb ang lugar na may radius na 8 hanggang 10 kilometro. Tama ka dyan. Ang magandang balita lang dito ay mas mahina ang mga cluster bomb. Dito, pinag-uusapan natin ang kaunting kilo ng warhead kumpara sa direktang tama ng warhead na aabot ng 1 tonelada. Kaya kung nasa isang ligtas na kwarto ka o silungan, kahit matamaan ito ng direkta ng cluster, magiging ayos ka lang. Pero kung nasa labas ka, napakadelikado talaga. Talakayin natin saglit ang depensa ng Israel laban sa ballistic missile sa kanilang teritoryo. Nabanggit mo na ang mga sistemang kayang sumalo o mag-intercept ng ballistic missile. Mas mahirap saluhin ang mga cluster bomb dahil sabay-sabay bumabagsak ang maraming submunitions at wala kang oras para eksaktong kalkulahin kung saan ito babagsak bago subukang i-intercept. Pero malinaw na ang kakayahan ng mga tao sa bansa na makapasok agad sa mga protected room at bomb shelter ay malaking bahagi ng depensa ng bansa laban sa mga ballistic missile. Tama ba? Kung wala kang mga alerto, yung mga alerto ng home front command sa telepono, kung wala kang mga safe room at bomb shelter, kung hindi mo alam kung kailan darating ang mga missile, magugulo ang buong bansa. Sabihin mo kung tama ako. Ilarawan natin ang buong sistema ng home front command, kung paano ito gumagana, at kung paano nga ba nalalaman ng mga Israeli na may paparating na missile. Pumasok at lumabas sa bomb shelter at parang ituloy lang ang araw mo kahit may missile attacks. O, 100% kaya yung bahagi na yan, ang civil defense system na inilalarawan mo, ay talagang ikatlo at huling layer. Ang una ay ang air defenses. Kung tutuusin, ang unang layer ng depensa ay ang opensiba, tulad ng pagsira sa mga missile launcher. Sa maraming paraan, ito talaga ang unang depensa. Pero sa depensa, ito ang multi-layered air defense system mula Arrow 3 sa kalawakan, Arrow 2, David Sling, at Iron Dome. Pagkatapos, darating ang bahagi na tinukoy mo, ang pinaka-advanced na civil alert defense system sa mundo. Ang nangyayari dito ay ito ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng Israeli Air Force. Ang Israeli Air Force ang entidad na nagbibigay ng babala, ang partikular na babala, dahil sinusubaybayan ng mga radar nito ang mga misil. Kaya meron silang projection. Kapag nakita nilang may ballistic missile o sunod-sunod na misil na papunta sa atin, otomatikong magsisimula ang kanilang mga computer na mag-simulate kung saan dapat tumama ang mga misil na yon. Pagkatapos, agad ipapadala ang impormasyon sa Homefront Command. Hinati ng IDF Homefront Command ang Israel sa mahigit 600 polygon na parang mga silula. Isipin mong nahati ang Israel sa mahigit 600 silula. Habang mas marami ang paghahati, mas eksakto ang alerto. Tulad ng sabi mo Alex, layunin nito na mabigyan ka ng mas maraming oras at minimal ang abala. Kaya kailangan nilang isaalang-alang ang cluster distribution radius na hanggang 10 kilometro at mga debris at iba pa. Pagkatapos ng kalkulasyon, gamit ang artificial intelligence sa ilang nanosegundo, inilalabas na ang mga alerto.
Ngayon, nagkaroon din kami ng pribilehyo at sinasabi kong pribilehyo dahil dito sa gitnang bahagi ng Israel. Ito ay isang pribilehyo kumpara sa hilaga na magkaroon ng maagang babala. Ibig sabihin, kapag nasa himpapawid na ng Iran ang mga misil, may natatanggap kaming babala na hindi pa kailangang pumasok sa silungan. Pero dapat malapit ka na roon. Patuloy nilang pinapahusay ang katumpakan kaya nababawasan ang maling babala. Dumadating din ang real-time na babala gaya ng sa simula ng webinar na ito. At ito ay isang napakatumpak na babala na nakabase sa distribusyon ng lugar. At ito ay dinisenyo para protektahan ka. Iyang ang huling depensa at ang iyong ligtas na silid. Iyan ay dumarating matapos ang lahat ng aming nabanggit. Pag-atake sa mga launcher, depensa sa impapawid, radar, at makukuha mo ang maagang babala. Ngayon, ang pananatili sa loob ng ligtas na silid ay hindi sapat kung direktang tatamaan ng ballistic missile na may 1 tonelada o higit pang warhead. Pero nakita natin na karamihan sa mga missile na bumabagsak ay bumabagsak sa mga bakanteng lugar o hindi direkta sa isang silungan. At ang mga silungan ay nagbibigay ng sapat na proteksyon laban sa mga shrapnel, laban sa mga submunition ng cluster bombs. Kapag nasa bomb shelter ka, madalas mong marinig ang mga pagsabog sa kalangitan matapos maghintay ng ilang minuto. Ito ang mga interception. Minsan naririnig mo at naranasan ko na rin dito sa studio na yumanig ang buong gusali. At nabanggit mo kanina yung ballistic missile na tumama sa Beit Shemesh na mahigit 10 milya mula rito. Pero yumanig ang buong gusali nung tumama yung missile na yon. Pero pwede mo bang sabihin kung gaano katumpak ang interception rates kung alam natin ang porsyento ng Iranian ballistic missiles na na-intercept ng Israeli air defenses? Yung pag-iring na binanggit mo ay shockwave na delikado kung may taong malapit at walang proteksyon. Kayang pumatay o manakit ng shockwave mag-isa. Napakataas ng antas ng pagharang. Hinahanap ko pa rin ang eksaktong porsyento. Hindi ko pa ito natatanggap pero hinala ko ay nasa 70% ito. Naghahanap ako ng opisyal na kumpirmasyon mula sa militar. Sa tingin ko, halos ganun na nga ang sitwasyon. Isipin natin kahit madalas ang mga bagso, hindi naman talaga malalaki ang mga ito. Sa digmaan noon, isa itong palatandaan ng paghina ng kakayahan ng mga Iranian. Nung nakaraang bigmaan, nagpapaputok sila ng 40 hanggang 70 misil bawat bugso. Ngayon, halos ika-10 na lang noon. Kaya mas nagiging, sabihin na natin, mas kayang harapin ng depensang panghimpapawid ng Israel ang banta na ito. Para sa akin, maganda ang takbo ng depensang panghimpapawid. Ang Arrow 3 system ay kahangahangang imbensyon at technological na himala. Hindi lang ito interceptor na lumalabas sa kalawakan. Kapag nasa kalawakan na ito, naglalabas ito ng isang sasakyan, isang hiwalay na sasakyan na gumagamit ng liwanag ng mga bituin para mag-navigate at direktang gumabangga sa Iranian na warhead sa kalawakan. Yan ang unang linya ng depensa. Sa tingin ko, ito na ang pinaka-advanced na interception system sa mundo. At pagkatapos, alam mo, bukod pa dyan, may iba ka pang mga opsyon. Ang buong sistema ay nakabase sa ideya na kung pumalya ka sa unang pagtatangka, may mga mas mababang layer ka pa. Binibigyan ka nito ng dagdag na pagtatangka tulad ng Arrow 2 at David Sling. Kaya kapag pinagsama, gumagana at maayos ang sistema. Talakayin natin sandali kung saan pa nagpapadala ng misil ang Iran. Akala siguro natin na ang Israel ang tatamaan ng karamihan ng mga ballistic missile at drone. Pero sa totoo lang, kung titingnan mo ang kabuuang distribusyon, makikita mong maraming bansa sa gulpo ang tinarget ng Iran. May mga US Air Force base sa ilan sa mga bansang iyon at ang iba ay may direktang relasyon sa Israel. Ang ilan sa kanila ay may lihim na ugnayan sa Israel. Malamang, wala sa mga bansang ito ang kasing lakas ng depensa sa himpapawid gaya ng Israel, kaya mas vulnerable sila sa mga pag-atake. Pwedeng pag-usapan kung saan nagpaputok ang Iran at anong pinsala ang nagawa nila sa gitnang silangan. Sa tingin ko, Alex, ang pinakahuling bilang ay 13 bansa. Maaring 13 bansa nga ito. Kung isasama ang Turkey at Cyprus. Cyprus, unang beses itong pinaputukan ng Iran na miyembro ng EU. Matagal nang sinasabi ng Israel na Europa ang susunod. Nakikita ko rito ang Iraq, Saudi Arabia, Jordan, Oman, Cyprus, Turkey, Azerbaijan. Oman, ang tagapamagitan. Kaya tingnan mo, Chris. Tingnan mo. Sa tingin ko, alam mo kung ano nangyayari dito.
Sa tingin ko, ang nangyayari dito ay, una sa lahat, hindi lang basta nagpapaputok ang Iran sa mga bansang may mga base militar ng US doon. Sa tingin ko, pinaparusa nila ang mga bansang ito dahil pinapayagan ang puwersa ng Amerika. Pero sa palagay ko, mas malalim pa ang dahilan. Sa tingin ko, sinusubukan ng mga Iranian na magdulot ng panic na war lobby. Binubuo ito ng mga estado sa Gulpo, mayayamamang estado sa Gulpo na nakakakita ng digmaan at kaguluhan na dumarating sa kanilang mga lupain na aapektuhan ang kanilang kakayahang mag-export ng enerhiya at nangganganib ang kanilang ekonomiya at mga skyscraper. Sa tingin ko, sinusubukan nilang itulak ang mga bansang malapit sa administrasyon ni Trump na makiusap kay Trump na tapusin ang digmaan. Pero gumagana ba ang estratehiya nito? Wala akong nakikitang malinaw na ebidensya na gumagana ito, pero iyon ang tinatangka nila. Mahalagang tandaan ito dahil madalas itong mailarawan na padalos-dalos at desperado. Pero sa tingin ko ay talagang desperado. Dahil kung mabubuhay ang rehimen, malaki ang kapalit sa ugnayan sa hinaharap. Sa tingin ko, pinag-isipan ito kasi kapag nakaputok ka ng ganitong daming misil, pasensya, may sinasabi ka ba? Sabi ko parang kabaligtaran nga dahil ang nangyari ay lalo lang na-isolate ang Iran. Sa tingin ko, napalakas nito ang argumento ng Israel at Estados Unidos na ang Iran ay banta, hindi lang sa Israel, kundi sa buong gitnang silangan. Kaya kailangan itong gawin dahil sa mga banta mula sa Iran na nakikita ng ibang bansa. Kita mo kung paano nila ginagamit ang armas nila. Kapag inatake sila, agad silang gumaganti at tinatarget ang buong rehiyon. Kaya hindi lang nila sinira ang katatagan ng mga bansa tulad ng Iraq, Syria, Lebanon, Gaza, Yemen, bago pa man ang mga operasyong militar na ginagawa ng mga bansang ito ngayon. Pero makikita mo na talagang nagdudulot sila ng malaking banta sa iba pang mga bansa sa rehiyon. Sa puntong ngayon, nakikita na natin ang mga bansa tulad ng United Arab Emirates na nakikilahok na rin sa mga opensibang pag-atake laban sa Iran. Sa ako sa lahat ng sinabi mo, pero nadidismaya ako sa mga bansa sa Gulpo dahil sila na ang inaatake at dineklara ng Iran ang digmaan. At inasahan ko na ang isang bansang may pagpapahalaga sa sarili ay opisyal na sasali sa koalisyon, hindi yung patagong umaatake gaya ng ginagawa nila, at hindi rin yung patuloy na sinusubukang pababain ang tensyon kahit sa publiko lang. Inasahan ko na ang isang bansang may dangal kapag inatake ay lalaban at sasali sa koalisyon. Hindi natin ito nakikita. Hindi natin nakikita yon. Sa tingin ko, nakakabigo ito at bumababa ang prestihyo ng mga bansang ito, kahit sa Israel. Kailangan ko maging tapat sa iyo, Alex. Pinag-uusapan natin ang normalisasyon. At oo, napakahalagang asset ang UAE. Pero kapag pinag-uusapan natin ang normalisasyon ng Saudi at ang mga bagay na inaasahan ng mga Saudi, hindi sila handang lumaban ng opisyal laban sa bansa. Nagpapakawala ng mga drone at missile sa kanila dahil gusto nilang siguraduhin ang kanilang kaligtasan at protektahan ang kanilang yaman. Kaya sa tingin ko, nababawasan ang kanilang estratehikong halaga. Sa tingin ko, kailangan nilang sagutin ang mahihirap na tanong pagkatapos ng digmaan dahil dapat sana sumali sila sa koalisyon. Pero tiyak tungkol sa una mong tanong, sila ay nasa linya ng putukan dahil para sa mga Iranian, mas madali silang targetin. Mas madali para sa kanila magpadala ng short-range missile at drone doon. Sang-ayon ako sa sinabi mo kanina. Kung may natitiramang tanong tungkol sa Iran bilang pandaigdigang banta, isang pandaigdigang jihadist na banta na walang kinikilalang hangganan, tuluyan ng nahulog ang kanilang mga maskara. Siguro kaya ako nadidismaya sa mga estado sa Gulpo dahil patuloy silang naglalakad sa alanganing sitwasyon at nag-iingat para mapanatili ang relasyon sa magkabilang panig. Hindi ko akalaing tatagal yan kung mapapatuloy ang rehimeng ito. Pero kailangan nating makita paano pa nila ito haharapin. Kasabay nito para lang magbigay ng kaunting kontrapunto. Kung magkasama ang Estados Unidos, pinakamalaking Air Force, at Israel, pangalawa sa laki, nagtutulungan sila. At nabanggit mo ang mga komplikasyon ng operasyon sa himpapawid ng Iran. Kung isasama pa ang iba pang kalahok na di ganun kasopistikado sa komunikasyon, mas mahihirapan ang sitwasyon, tama? Kung alam mong kayang harapin ng Estados Unidos at Israel ang Iran ng mag-isa, mas mabuti siguro yon. O baka mensahe ito sa ibang bansa na huwag makialam. Kami na ang bahala. Manatili lang kayo sa tabi habang ginagawa namin ito, pero abangan nyo rin ang mangyayari pagkatapos. Nabanggit mo na maaring kailanganin ng mga bansang ito na sagutin ang mga tanong tungkol sa papel nila sa digmaan.
Pero ang bansang hindi kailanman tatanungin tungkol sa papel nito sa rehiyon ay ang Israel. At nakikikita mo na at pag-uusapan pa natin ito mamaya. Sa tingin ko, hindi pa dapat pag-usapan ito ngayon, masyado pang maaga at maaaring mas mapalapit pa ang mga bansang ito sa Israel pagkatapos ng digmaan. Kapag pinag-uusapan natin ang Iran, ang kanilang panlaban ay ang banta ng nuklear na unti-unti nang nawawala. Ang panlaban nila ay ballistic missile na ipinapadala sa rehiyon at iba pa nilang panlaban na alam ng lahat. Lalo na sa Estados Unidos, naunawaan nila ang napaka-estratehikong kipot ng Hormuz, ang Persian Gulf, na pinagmumula ng 20% ng langis sa buong mundo, isa sa pinakaabalang daanan ng kalakalan. Ginagamit ng mga tao sa mundo ang langis sa paggawa ng produkto at sa sasakyan. At nakikita natin na ang Iran ay napaka-aktibo sa mga kipot, naglalagay ng mga mina sa kipot ng Hormuz, umaatake ng mga barko sa Persian Gulf. Kung maaari pakipaliwanag ng kaunti kung ano ang ginagawa ng Iran para guluhin ang kakayahan ng mga barko na makadaan sa kipot ng Hormuz. Tama. Kaya habang sinusubukan ng Iran na gawing bihag ang Gulpo at lumikha ng anti-war lobby, ginagawa rin nila ito sa pamamagitan ng pag-abala at paglikha ng kaguluhan sa pandaigdigang merkado ng enerhiya sa pamamagitan ng pagsasara ng kipot ng Hormuz na tama mang nailarawan bilang pinaka-estratehikong mahalagang daanan ng tubig pagdating sa pag-export ng enerhiya sa buong mundo. Hindi lang sariling export ng langis ng Iran ang apektado, may kabalintunaan pa sa ginagawa nila. Isinasara rin nila ang kakayahan nilang mag-export sa China, ang pangunahing bumibili ng langis nila. 70% ng langis ng Iran ay binibili ng China. Siyempre, tinatarget din nila ang kakayahan ng Saudi, Kuwaiti at Qatari sa pag-export ng langis. Interesante ring tandaan na pinagana na ng mga Saudi ang parang backup plan nila at sinusubukan na nilang mag-export ng enerhiya mula sa dagat na pula. Kung titignan mo ang mapa ng Saudi Arabia, may baybayin din sila sa dagat na pula gaya ng Jeddah. Sinusubukan nilang mag-export doon at pinagana na ang ilang pipeline. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang kayang ipalit nito sa export nila sa Hormuz. Hindi malinaw. Pero kahit anong anggulo mo tingnan at makikita mo sa oil market, nagre-react ito. Tumataas ang presyo, may malaking abala doon. Narito ang ilang dapat isaalang-alang. Una, karamihan ng Iranian Navy ay nawasak ng militar ng Estados Unidos. Kaya karamihan ng barko nila para sa mina ay naalis na ayon sa pagkakaintindi ko. Natira na lang ay mga tactical at mas maliliit na barko. At malamang meron pa silang ilang surface-to-sea missiles. Siguro mga cruise missiles na pwede nilang gamitin para guluhin ang mga barko. Meron din silang mga ballistic missile pero ang kakayahan nilang tamaan ng isang barko gamit ang ballistic missile ay talagang kaduda-duda. Sa tingin ko, hindi pa napapatunayan ng mga Iranian na kaya nila yon. Pero malaking banta ang mga cruise missile at ang mga ganitong uri ng barkong may dalang bomba, pati na rin ang mga swarm. Lahat ng ito ay mga bagay na maaring itinatago pa ng mga Iranian. Tandaan, sa isla ng Karaj o Karag, ang pangunahing lugar ng export ng langis, winasak ng Estados Unidos ang lahat ng pasilidad militar doon sa loob ng 48 oras. Kaya nakikita natin na nililinis ng husto ng Estados Unidos ang kipot ng Hormuz. At ngayon, ang susunod na layunin, at ito ang sinusubukan ni Pangulong Trump na tiyakin, ay ang magkaroon ng naval coalition na mag-escort sa mga oil tanker ng ibang mga bansa. At sa ganitong paraan, mawawalan ng kakayahan ang mga Iranian na gambalain ang mga susunod na pag-export ng langis mula sa iba pang mga bansa sa Gulpo. Dahil ang mga barkong iyon, ang mga kasamang barko, ay magkakaroon ng air defense systems, kaya nila itong protektahan at kaya rin nilang gumante kung kinakailangan. Ngayon, ang ibang mga bansa ay wala akong ibang salita na magagamit para ilarawan ito kundi duwag. Karamihan sa mga bansang ito ang naging duwag sa pagsali sa koalisyong ito at ayaw madumihan ang kamay. Hindi rin popular ang digmaan sa kanilang mamamayan. Hindi talaga masaya si Pangulong Trump dito. Kayang gawin ng US Navy ito mag-isa. Pero tanong niya, bakit kailangan pa nilang gawin? Kaya sa huli, nakikita natin, sa tingin ko, ang isang hinaharap na labanan sa kipot ng Hormuz. At sa tingin ko, hindi ito papabor sa Iran, Alex, dahil ang kakayahan nila na gambalayan ang kipot na ito ay unti-unting nababawasan bawat oras. Sa kalaunan, kapag tapos na ang mga operasyon ng US Navy, maaari na silang mag-escort ng mga barko kung kailangan.
Sa huli, magsisimula ng dumaloy ang langis mula sa mga bansa sa Gulpo at nais ng mga Iranian na ipagpatuloy ang pag-export ng langis. Halos lahat ng pera nila ay galing sa pag-export ng langis sa China. Parang hino-hostage din nila ang sariling ekonomiya. Tingnan natin ang chain of command. Ang unang atak sa digmaan ay ang pagpatumba kay kataas-taasang pinuno Ali Khamenei at marami sa kanyang pangunahing tagapayo na nabanggit mo sa tatlong pagpupulong. Maaring isipin mong ang pagpugot sa ulo ng teroristang pugita ay magdudulot ng matinding panghihina ng loob at maramihang pagtalikod. Pero nakikikita natin sa kabila ng mga ataking yon sa pinakamataas na antas ng pamunuan at lahat ng pag-atake sa mga estratehikong infrastruktura. Sa tingin ko, pinag-uusapan natin ng mahigit 1,000, siguro nasa pagitan ng 1,000 at 2,000 na mga pag-atake sa mga estratehikong lugar sa loob ng Iran na patuloy na nilalabanan ng Iran. Ano ang alam natin tungkol sa chain of command sa iba't ibang brigada? Hindi ko alam kung ano ang tamang salita para doon ng Islamic Revolutionary Guards. Ano ang kakayahan nila na ipagpatuloy ang pakikipaglaban? At Alex, kung okay lang, magdadagdag ako ng tanong mula kay Julia na sabi ng mga opisyal, di raw layunin ang pagpapalit ng rehimen. Posible bang tumigil ang digmaan bago matapos ang misyon? Sa palagay ko, konektado ito sa tanong mo. Kaya tingnan mo, pagdating sa chain of command, ang pangunahing chain of command na hinaharap natin dito ngayon, yon ang nasa tuktok ng listahan ng mga prioridad. Pagdating sa Israeli Air Force, ito ay ang unit ng misil ng IRGC. Bahagi ito ng IRGC Airspace Command. May unit ng misil sila at hinati ang Iran sa mga distrito. May sariling komandante ng misil bawat distrito at sumusunod sila sa utos ng Iran para sabay-sabay magpalipad ng mga misil sa atin. Kaya mula sa 12-12 ng pagpapaputok araw-araw, naging isa na lang sa 10 at patuloy pang nababawasan dahil sistematikong pinupuksa sila. Yan ang isang aspeto. Ngayon, malaking organisasyon na ang IRGC. Pinag-uusapan natin dito ang 130,000 hanggang 140,000 operatiba, hindi pa kabilang ang mga miyembro ng milisya na konektado sa kanila. Hindi mo ito basta mabubura sa 2 linggo, pero siguradong kaya mong pahinain ang kanilang mga misil. At marami, masasabi ko, ang karamihan sa mga command base, ang mga command base ng IRGC, gaya ng sinabi mo, 2,000 sa mga airstrike ng Israel ay nakatuon sa pagwasat ng isang serye ng mga command at control base na dinisenyo para bigyang daan ng IRGC na magpaputok ng mga misil, magpalipad ng mga drone, patakbuhin ang kanilang navy, at patakbuhin ang Quds Force. Ang Quds Force ay yung unit, yung espesyal na unit na kabilang sa IRGC na responsible sa pagbibigay ng kagamitan at pag-activate ng Hezbollah at ng mga milisya sa Iraq at sa Houthi. Alam mo, lahat ng pagpapakita ng kapangyarihan ng Iran, marami sa mga teroristang operatiba ang napatay sa Iran. Kaya hindi na sila nakakapag-ugnayan sa maraming paraan. Naputol na ang koneksyon nila sa kanilang mga proxy. Kaya makikita natin kapag natanggal ang mga command center, infrastruktura, computer system, komunikasyon, at pati ang mga commander. Binanggit mo ang unang pag-atake kung saan nawalan ng commander ng buong IRGC ang Iran. Siya ay pamalit ng pamalit. Ang dalawa niyang naunang pinuno ay napatay pa noong Hunyo. Ganon din ang nangyari sa Chief of Staff ng Iran. Siya ay pamalit ng pamalit at pati ang ikatlong pamalit na papatay na rin. Napatay ang dalawa niyang dating pinuno noong Hunyo, kaya nagdudulot ito ng demoralisasyon na hindi ipapaalam ng mga Iranian. Pero ang totoo, hindi sila ligtas kahit sa sarili nilang bansa. Alex, isipin mo kung ganito ang mangyari dito sa atin. Huwag naman sana. Pero alam mo, isipin mo ang ating hepe ng staff at mga pinuno ng intelligence. At sila ay, huwag naman sana, tinatarget sa sarili nilang mga base. Isipin mo ang epekto niyan sa atin at ikumpara sa mga Iranian. Hindi ito teroristang grupo. Ito ay isang soberanong bansa na hinahabol sa sarili nitong kabisera at sa sarili nitong mga bunker at base sa buong lupain. Nagdudulot ito ng kaguluhan sa kanilang galaw at laban. Ngunit may mga contingency silang inihanda para dito. Para sa bawat mataas na opisyal, may kahalili sila. Sa bansang may 2 milyong katao, hindi sila kapos sa bilang. At ang mga kahalili na ito, kahit wala silang gaanong karanasan, pumapasok sila sa tungkulin at sinusubukan nilang ipagpatuloy ang naiwan ng nauna sa kanila. At yan ang nakikita natin ngayon. Kaya nila nagagawa magpatuloy sa pag-andar.
kahit na sobrang nabawasan ang kanilang kakayahan, talagang nabawasan ang kapasidad. Sa totoo lang, kahapon sinabi ng isang opisyal ng depensa na mas mababa pa ang nararanasan natin ngayon sa mga misil kumpara sa pinakamasamang senaryo na pinaghandaan ng Israeli Air Force. Kahit sugatan, dumudugo, paralisado at takot sila, nagagawa pa rin nilang magpatuloy sa asimetrikong paraan dahil doon sila dinisenyo. Sa simula ng digmaan, nakausap ko ang isang mataas na opisyal sa opisina ng punong ministro na nagsabing walang duda na isa sa mga layunin ng digmaang ito ang pagpapalit ng rehimen. Makikita nating unang atake sa digmaan ay para pabagsakin ang kataas-taasang pinuno. Sa tingin ko, magiging kabiguan para sa Israel kung titigil ang operasyong ito bago maitatag ang mga kondisyon para sa pagpapalit ng rehimen. Hindi ibig sabihin na iniisip ng Israel na kaya nilang baguhin ang rehimen ng mag-isa. Malaki ang tiwala nila ayon sa kanilang mga pahayag sa mga mamamayan ng Iran. Pero sabi agad ni Pangulong Trump noong simula ng protesta, may daan-daang libo o milyon-milyong Iranianong nasa lansangan. Bago nagsimula ang digmaang ito, may mga pagtataya na ang Basij, ang shock troops ng IRGC, ay nakapatay ng hanggang 32,000. Pero may narinig din akong ibang mga pagtataya. Umaabot sa 100,000 katao ang binaril sa mga lansangan. At sinabi ng Pangulo na paparating na ang tulong. Ilang beses na rin naming narinig ang punong ministro na nagsabing dumating na ang tulong. Sinasabi ng Pangulo na dumating na ang tulong. Nakita natin na gumamit ng drone ang Israel at Estados Unidos para atakihin ang mga checkpoint ng Basij. Ito ang mga checkpoint na itinayo ng Basij upang pigilan ang mga nagpo-protesta na magtipon-tipon ng marami. Ano ang alam natin tungkol sa mga pagsisikap ng Israel-Amerikano na pabagsakin ang Basij at ihanda ang kalagayan para sa mga mamamayang Iranian na mag-alsa at muling lumabas sa mga lansangan? Sa pagkakataong ito, baka mas magtagumpay sila kaysa sa dati nilang pag-aalsa. Tama. Ang tanong dito ay kung layunin mo bang palitan ang rehimen o hindi. Heto ang komplikasyon. Lahat tayo gusto nating bumagsak ang rehimen, walang duda. Yan ang pangunahing layunin. At walang duda na ginagawa ng IDF ang lahat ng makakaya nila sa kampanyang ito para subukang mapataas ang tsansa na bumagsak ang rehimen. Anong hinahanap mo sa listahan ng target kapag naghahanap ng babagsakin sa rehimen? Basij. Ang Basij ang pangunahing bagay na gusto mong tamaan kung gusto mong mapataas ang tsansa na bumagsak ang rehimen. Malalaking tama ang tinatanggap ng mga punong himpilan ng Basij sa buong bansa, lalo na sa kanlurang Iran. Interesante ito dahil naroon ang mga Iranian at armadong Kurdish na oposisyon, hindi tulad ng Persian na oposisyon na walang armas. Makikikita mo ang matinding konsentrasyon at mga sunod-sunod na pag-atake sa punong himpilan ng Basij. Ang problema ay ang Basij, gaya ng sinabi ko kanina, ay may 1,000,000 hanggang 2,000,000 miyembro ng paramilitary. Hindi mo kayang alisin ang ganong karaming tao sa airstrike lang. Hindi posible o tugma sa matematika. Pero kaya mong sirain ang kanilang mga bunker, punong himpilan at guluhin sila. Pwede mong hikayatin ang mga Iranian na mag-alsa. Para bumagsak ang rehimen, dapat mas mahusay na armado ang oposisyon ng Persian para masimulan nilang salakayin ang mga checkpoint at sakupin ang mga sentro ng kapangyarihan. Hindi natin alam kung kailan mangyayari, pero malinaw na naniniwala akong babagsak din ang rehimeng ito balang araw. Naniniwala ako doon, pero hindi ako sigurado kung nandyan na ang mga kondisyon na yon. Dahil di natin alam kung ilang baril ang hawak ng oposisyon. O kaya naman, kailangan nating makita ang mga bahagi ng hukbong Iranian, hindi ang IRGC. Magkaiba talaga ang dalawang entidad na ito. Dalawang sistema ng militar ang meron sa Iran. Ang IRGC ay nilikha para protektahan ang mga elite ng rehimen laban sa iba pang bagay, sa mismong hukbong sandatahan. Isa ito sa mga aral na natutunan ng mga ayatollah mula sa pagbagsak ng Shah. Laging pangalawa ang hukbo, pero matagal na itong nilinis at sinuri ang mga komander para sa katapatan. Komplikado talaga ang kwento nito, Alex. Kaya naghahanap ako ng mga palatandaan ng bitak ng mga lamat sa rehimen. At sa tingin ko, ginagawa ang lahat para pabilisin yon, para magsilbing katalista. Pero hindi na ito saklaw ng planong militar. Makikikita ng mga military planner na na-neutralize ko ang 75% ng missile launcher at napaurong ang mga pasilidad ng sandatan nuklear. Nasusukat ang mga iyon. Pero, hindi mo kayang sukatin ang damdamin, mood, o ang determinasyon ng populasyon.
Malalim ang kanilang trauma mula sa massacre noong Enero, isa sa pinakamalalang krimen sa digmaan sa makabagong kasaysayan. Sa tingin ko, hindi natin alam kailan sila kikilos. Pwedeng sa 2 araw, 2 buwan, o mas matagal pa. At irerekomenda ko na magpasensya tayo, na magtulungan tayo para pahinain ang kalaban, ang ulo ng ahas. Iyan ang pinakamahalagang bagay. Patuloy nating sinusubukan pabagsakin ang rehimen sa lahat ng paraan, pero kailangan din ng pasensya at pag-unawa sa makasaysayang prosesong hinaharap natin. Lumalabas na ito sa disiplina ng militar at pumapasok na sa agam pampolitika o anuman ang tawag mo rito. Mas malabo ito, hindi nasusukat o natitimbang. Pwede mo lang gawin ay magpadala o magpasok ng katalista para mapabilis ito. Para sa Israel, ito ay digmaan sa maraming harapan. Bahagi ng estratehiya ng Iran ang pagtatatag ng nakapalibot na mga proxy na terorista. Nilalabanan ng Israel ang mga proxy na terorista mula 7 ng Oktubre ngayon. Kumikilos tayo sa dalawang harapan. Bago tayo magsimulang pag-usapan ng Hezbollah sa Lebanon, at malinaw na marami tayong dapat talakayin doon, pag-usapan muna natin ang proxy na terorista na inakala nating sasali sa digmaan na ito, pero hanggang ngayon ay hindi pa. At yon ay ang mga Houthi sa Yemen. Siguro maaari nating talakayin ang mga dahilan kung bakit sa iyong pagsusuri ay hindi sumali ang mga Houthi sa labanan. Mukhang ngayon lang ulit, matapos ang halos 2.5 taon, naging matindi ang pananalita ng mga Houthi tungkol sa laban, pero hindi naman sila nagpapakawala ng misil o nagpapaputok ng bala. Maaring may dahilan yon. Sabi nila, naghihintay sila ng utos mula sa mga Iranian kung kailan kikilos, at posible namang totoo yon. Huwag natin silang basta isantabi. Pero sa tingin ko, dahil din ito sa katotohanang malubang nabawasan ang kanilang arsenal ng mga misil. Sa 2 taon ng laban nila sa Israel at Estados Unidos, hanggang ngayon ay bumabangon pa rin sila dahil karamihan sa kanilang gabinete ay napatay ng Israeli Air Force. At hindi rin sila masyadong nagtagumpay sa muling pagdadagdag ng kanilang arsenal ng mga misil mula sa Iran dahil pinalakas ng husto ng Israel at Amerika ang kanilang presensya ng hukbong dagat sa Red Sea. Kapag pinagsama mo lahat, mas hindi sila handa at mahina ang posisyon nila. Pero kahit ganon, hindi ko pa rin sila isinasantabi o inaalis sa posibilidad. Kahit sumali sila sa digmaan, Alex, check may contingency plan ang Israeli Air Force na magpadala ng jet at drone sa Yemen kung kailangan para umatake. Handa na ang mga plano at hindi ito magpapabago ng malaki. Hindi rin sila strategic game changer. Mas limitado ang kakayahan nila kumpara sa Iran at Hezbollah. Kaya pwede silang sumali pero hindi pa rin ito magiging game changer. Ang Hezbollah naman, kahit na hindi sila sumali nung unang mga araw ng digmaan, nitong nakaraang linggo nakita natin ang Hezbollah na nagpaputok ng 200 rockets at missiles papuntang Israel. Karamihan ay tinatamaan ang hilaga. Ano sa tingin mo ang estratehikong layunin ng Hezbollah? Pagkatapos, pag-usapan natin ang posibleng gagawin ng Israel bilang ganti. Siyempre, ang Hezbollah ay inutusan ng Iran na sumali noong Marso 2 ayon sa mga opisyal ng depensa. Direktang utos ito mula Tehran. At tinitingnan din nila si Ayatollah Khamenei bilang isang banal na tao, kaya halos walang duda na sasali talaga sila. At pagkapasok nila noong Marso 2, nagpakawala sila ng 2 bugso ng mga rocket. At narinig mo si Naim Qasim, ang kanilang Secretary General, na nagsabi pagkatapos, maliit lang daw ang mga ito. Hindi mo kailangan makipagdigma kasi mukhang hindi niya alam na bagong Israel na ang kaharap niya. At hindi ito ang Israel na handang tumanggap ng mga kondisyon mula sa Hezbollah o mga dikta o magkaibang tingin sa pagitan ng 3 rocket, 30 o 300. Kapag nagpaputok ka sa Haifa na ginawa nila, nagdedeklara ka ng digmaan sa bansang ito at ituturing kang ganoon. Kaya mukhang malaking pagkabigo ng Hezbollah na tasahin ang bagong Israel. Pagkatapos silang gawin yon, nasa 2 arena na tayo. Sa totoo lang, naalala ko tuloy yung isa pang tanong na natanong bago ka sumali matapos ang sirena. May nagtanong kung gaano katagal tatagal ang bigmang ito? 3 linggo, 2, 4 na linggo. Ano ang kaibahan ng paghahanda at aktwal na laban sa ganitong tagal? May tanong tayo sa haba ng panahon. Kaya ganito ko ito titingnan. Pag-iibahin ko ang larangan sa Iran at sa Lebanon. Sa tingin ko, gumagana sila ayon sa magkahiwalay na timeline. Sa arena ng Iran, sa tingin ko sa huli, ang mapapasya kung gaano ito katagal ay si Pangulong Trump.
Sa tingin ko, walang pagkakataon na titigil ang mga Amerikano habang kami ay magpapatuloy dahil ito ay magkakaugnay na laban. Sa tingin ko, ang koordinasyong iyon ay aabot hanggang sa desisyon na kumalas kailanman mangyari. Kaya maring matapos ng labanan doon, masasabi ko, mas maaga kaysa sa labanan sa Lebanon. Ang labanan sa Lebanon ay sa pagitan ng Israel at Hezbollah lang. At ngayon, ilang oras lang ang nakalipas, nakatanggap kami ng balita na nagsimula na ang Division 91 ng isang targeted ground maneuver sa Timog Lebanon. Matagal na itong inaasahan. Daan-daang libong sibilyan mula sa Timog Lebanon, karamihan sa kanila ay Shiite, ang nailikas na. Kaya karamihan sa mga baryo at bayan dito ay halos walang tao dahil wala na ang human shield nila. At ang lahat ng ito ay tungkol sa pagtulak sa Hezbollah palayo sa Hilagang Hangganan, itinataboy sila pabalik para hindi sila makapaglunsad ng mga teroristang pag-atake sa kabila ng hangganan, para hindi nila sindakin ang mga komunidad sa Hilaga gamit ang mga rocket at anti-tank missile. Posible ring palawakin ang security zone, Alex, nitong nakaraang taon at kalahati napakanipis ng security zone ng Israel, 5 outpost lang. Ngayon, malamang na palalawakin pa ito para makagawa ng totoong buffer zone at matiyak na ligtas na ang mga komunidad sa Hilaga. Ito ay isang napakadramatikong sandali dahil may ground offensive na tinatayakong ang hilagang bahagi ay susunod sa ibang schedule. Mas matagal ito kaysa sa Iranian arena, kaya sana nasagot nito ang mga tanong kung hanggang kailan ito magtatagal. Sa tingin ko, mas maikli ang Iranian arena kaysa sa Lebanese arena dahil may ground offensive component ang huli na siyang magtatagal. Mas komplikado ito kaysa air operation. Magsisimula nang pumasok ang mga puwersa sa mga baryo at lilinisin ang mga ito. May mga bunker doon. May mga teroristang Hezbollah na nagtatago ron. Ito ang tamunahing misyon para matiyak ang seguridad ng Hilagang Hangganan. Sa palagay ko, magkakaroon ng ilang linggo ng labanan bago tuluyang tumahimik ang lugar. Alam ba natin kung ilan na ang sundalong panlupang ipinadala sa Timog Lebanon ngayon? Wala silang binigay na eksaktong bilang dahil karaniwan, hindi nila ito agad ginagawa para hindi magkaideya ang kabilang panig. Pero alam natin na ang ika-71 division ay opisyal na nakatanggap ng utos na pumasok pa ng mas malalim sa Lebanon na yung araw, kaninang umaga. Bago pa yon, nagsagawa tayo ng mga targeted na operasyon. May mga brigadang pumapasok sa mga baryo, tina-target ang infrastruktura ng Hezbollah at umaalis pagkatapos. At alam mo, sa tingin ko, napakahalaga ring tandaan na ang buong konsepto ng October 7th ng isang pananakop na mga death squad at upang takutin at wasakin ang isang buong bahagi ng bansa. Iyon ang ideya ng Hezbollah. Iyon ang plano ng Hezbollah para sa rehiyon ng Galilea. At sa totoo lang, kinopya at ginaya lang ito ng Hamas sa Western Negev sa Timog. Ito ang original na ideya ng Hezbollah. Kaya wala akong duda na may malaking pagkakataon na yon ng Israel na pumasok sa katimugang Lebanon at tuluyang alisin ng banta na yon upang hindi na muling mabuo pa. Abala rin ang Israeli Air Force sa iba pang bahagi ng Lebanon tulad ng Dahya, kaya pangalawa pa rin ang Lebanon sa ngayon. Pangalawang larangan pa lang ito, pero kapag nagsimula ang opensibang lupa, mas lalong kailangan ng atensyon ng IDF. Kailangan din ng Air Force na magbigay ng air cover sa mga tropa. Tama. Siguro pwede natin pag-usapan sandali ang paghahati ng puwersa ng Air Force dahil malinaw na kumikilos ang Israel sa pangunahing teatro nitong Iran at nakikipagtulungan sa Estados Unidos. At sigurado akong ayaw ng Estados Unidos na bigla na lang umalis ang Israeli Air Force at iwanan ang Estados Unidos na mag-operate mag-isa sa Iran. At sinabi mo na ang isang ground operation sa loob ng Lebanon ay nangangailangan ng suporta mula sa himpapawid. Kaya ano ang klase ng hatian ngayon? Gaano karaming suporta mula sa himpapawid ang kayang ibigay ng Israel sa mga tropa sa loob ng Lebanon ngayon? At bilang pangalawang tanong, kung gaya ng nabanggit mo, ang Iran theater ay matatapos ng mas maaga. Magagagawa ba ng Israel na ilipat ang mas maraming atensyon sa himpapawid patungong Lebanon at posibleng magpadala pa ng karagdagang mga tropa sa lupa para magkaroon ng mas malawak na operasyon sa loob ng Lebanon? Kaya ang sagot sa iyong pangalawang tanong ay oo, tiyak. Ibig ko sabihin, ito ay tungkol sa paglalaan ng mga resources. Kapag may isara ang arena ng Iran, halos lahat ng Air Force ay pwede nang gamitin sa Lebanon, kaya malaki ang epekto nito. Mahalaga, Alex, na napagplanuhan na ang contingency plan sa operasyon kung kakaharapin ng Iran at Hezbollah.
Simula pa lang, malaki ng sansang sumali ang Hezbollah sa digmaan, lalo na kung tungkol ito sa pag-elimina kay Ayatollah Khamenei. Isang phase at planadong multi-arena operasyon ang nasasaksihan natin ngayon. Kaya sigurado, sa tingin ko ngayon, karamihan sa mga resources ng Air Force ay nakalaan pa rin sa Iran, lalo na kung ito ay magiging isang operasyong may takdang oras lamang. May totoong pagkakataon dito yung kinatawag nilang money time sa sports para maalis ang pinakamaraming target sa loob ng 24 na oras hanggat maaari sa tulong ng Estados Unidos. At kapag pinag-uusapan mo ang mga target, kailangan mong isaalang-alang ang sariling mga stock ng missile ng Hezbollah na talagang napakarami bago ang Oktubre 7. Narinig ko mula sa iba't ibang eksperto sa seguridad na tinatayang maaring nagkaroon ng Hezbollah bago ang Oktubre 7 ng humigit kumulang 100,000 hanggang 150,000 na mga rocket at missile na may iba't ibang uri, maikli, katamtaman at mahahabang abot, pati na rin ang mga precision-guided. Narinig namin na sa tigil putukan na nilagdaan noong Nobyembre ng 2024 sa panahong yon, tinaya ng Israel na nabawasan nila ang kakayahan ng Hezbollah ng hanggang 70%. Pero kung pinag-uusapan natin ay 150,000 na mga rocket at missile sa simula pa lang, kahit bawasan mo ng 2 o 80% nito, maaari ka pa ring magkaroon ng 10,000 mga rocket at missile. Ano ang alam natin tungkol sa laki ng stockpile ng Hezbollah at kakayahan nilang magdulot ng pinsala sa mga sentro ng populasyon ng Israel? Tama ka, naririnig ko rin ang mga pagtatayang yan. Kung isama pa ang mga mortar, bago Oktubre, 7 lumampas na sa 200,000 ang projectile ng Hezbollah. Ang ilang mortar ay abot lagpas 5 kilometro. Ang iba umaabot ng 8 o 9 na kilometro. Delikado rin sila kahit malapitan, tulad ng mga rocket. At ngayon, malaki nang nabawas, pero nakikita mo pa rin na ang Hilaga ay tinatamaan pa rin ng 12-12 ng rocket at UAVs bawat araw. Minsan, higit pa sa 100. Tiyak na ang Hilaga ay patuloy na binobomba at mas mahirap ang kalagayan nila kaysa sa amin dito sa gitna. Wala silang maagang babala. Yung iba sa kanila, halos walang oras. Hindi sila nailikas na mahalagang kaibahan sa yugtong ito ng digmaan. Bakit sa tingin mo ganon? Ang dahilan kung bakit hindi sila naililikas ay dahil walang malaking banta ng paglusob sa lupa mula sa elite na Rood 1 force ng Hezbollah. Mayroon pa ring banta, isang limitadong banta. Maglalatala ako ng isang kwento tungkol dito na ilalabas sa website, sa JNS website. Pero ang Rood 1 force ay karaniwang gumagalaw sa maliliit na grupo at maaari pa ring subukang sumalakay. Nagpadala sila ng ilang daang terorista sa timog para lumaban sa IDF at subukang sumalakay. Pero ang banta ng isang malaking pananakop, yun din ang tinitingnan namin sa Hilaga noong Oktubre 8. Dahil dito, 60,000 Israeli ang napilitang lumikas sa sariling bansa para silang mga refugee ng digmaan. Wala nang banta na yon. Iyan ang dahilan kung bakit hindi sila inilikas. At mahalaga ito dahil may simbolismo dito. Itong mga komunidad sa unahan, Alex, at karamihan sa kanila ay mga komunidad na agrikultural. At pati na rin ang mga lungsod. Ang ideya ng paninindigan at pagpapanatili ng posisyon bilang mga sibilyan na pinoprotektahan ng militar. Sa unahan mo, lampas sa hangganan, sa pulang sona, sa teritoryo ng kalaban. Sa tingin ko talagang simboliko, napakahalaga para sa atin bilang mga Israeli at para rin sa kalaban. Na maintindihan nilang hindi nila kayang muling magdulot agad ng malawakang paglikas. Dahil lalo nitong pinapalala ang kanilang masamang ideolohiya na layong sirain ang bansa. Kaya mahalagang hindi sila mailikas o mabantaan ng malawakang pagsalakay sa lupa ng Hezbollah tulad nun. Ngayon, natitira na lang ay gaya ng sinabi mo. Tinatayang may natitirang humigit kumulang 20,000 projectile sa arsenal ng Hezbollah. Tinitingnan natin ang presensya ng mga tauhan sa mga bayan at nayon sa timog ng Lebanon. Nalubos na nabigo ang pamahalaan ng Lebanon na aksyonan ng seryoso sa kabila ng lahat ng kanilang mga pahayag at press release. Walang balak ang hukbong sandatahan ng Lebanon na makipagbanggaan sa Hezbollah. Palabas lang to, Alex, walang dinimilitarisa sa timog ng Lebanon. Gusto ng pamahalaan ng Lebanon alisin ang Hezbollah, pero hindi nila magawa dahil malaki ang agwat sa gusto at kaya nilang gawin.
Marami dyan ay dahil kalahati ng hukbong sandatahan ng Lebanon ay binubuo ng mga Shiite, mga sundalo at kumander na galing din sa parehong mga bayan at nayon na pinagmulan ng Hezbollah. At ayaw nilang labanan ang kanilang mga kapatid. Ayaw nilang makipagbarilan sa kanilang mga kapatid, kaya hindi nila kaya. At ito ang pagkakataon ng Israel na tunay at permanenteng baguhin ang kalagayan ng seguridad sa hilaga ng Israel at lubos na bawasan ng banta, tulad ng nagawa natin sa timog sa Gaza. Madalas nating marinig ang tungkol sa Litani River. Ikaw ay ilang milya sa hilaga ng hangganan ng Israel at Lebanon at isang operasyong lupa na maaring nakatuon sa pagkontrol ng lahat ng teritoryo sa pagitan ng Israel at ng Litani River. Kagaya ng nakita natin sa Gaza, kung saan ngayon ay kontrolado na ng IDF ang 53% ng teritoryo sa Gaza Strip. At gawing katulad ng ginawa ng Israel sa Gaza, ang buong lugar sa timog ng Litani River, na kung saan ay halos 70% pataas ng mga infrastruktura doon ang winasak. Layunin ba talaga ng IDF na umabot hanggang sa Litani River at sakupin ang teritoryo? Kaya ito ang sinusubukan kong alamin nitong nakaraang 48 oras, Alex. At ang totoo niyan, itinatago pa ng gabinete ang kanilang mga plano. Hindi pa natin alam. Makatarungang isipin na yon ang layunin sa operasyon, pero hindi pa natin nakikita na nangyayari yon sa aktwal. Nang pinag-usapan nila ang pagsisimula ng ground operation na ginawa nila, hindi nila sinabi kung hanggang saan ito aabot para hindi malaman ng kalaban. Kung gusto nating manatili sa katotohanan, ito ang sagot. Walang nakakaalam kundi ang mga gumagawa ng desisyon, ang gabinete at ang mga general. Alam ng lahat ng commander ng Northern Command kung hanggang saan lang ang kanilang operasyon. Wala nang ibang nakakaalam ngayon. Sa palagay ko, makatuwirang isipin na posibleng makarating sila sa Litani. Mahalaga ring tandaan na ang Litani ay hindi. Pantay ang layo mula sa hangganan ng Israel, pero may bahagi ng Lebanon na mas malapit at may 10-10 kilometro ang layo. Kaya kailangan nating tingnan ang mapa ng Lebanon. Pero sa tingin ko, kahit papaano yung ikatlo at ikaapat na hanay na mga baryo, kung pwede nating tawagin na ganun, hinahati nila ito sa parang mga linya na mga baryo. Sa tingin ko, mapapaalis ang Hezbollah sa mga baryong yon. Ang ilan doon ay nasa Litani. Ang iba ay maaring hindi umabot doon. Hindi pa natin alam kung ano talaga ang mga utos na ibinigay, pero sa tingin ko, malalaman natin ito agad. Naririnig na natin ang mga panawagan para sa isang napagkasunduang ayos sa pagitan ng Israel at Lebanon. Nanawagan si Pangulong Frances na si Emmanuel Macron ng negosasyon at makikipagtulungan siya sa Estados Unidos para mamagitan. Si Antonio Guterres, ang kalihim general ng nagkakaisang bansa, ay nasa loob mismo ng Lebanon ngayong linggo, kasabay ng pagsisimula ng mga pag-atake ng Israel. Ngayon, ang tanong ay kung babalikan natin ang kasunduan sa tigil putukan na nilagdaan noong Nobyembre 2024 na pinirmahan ng Israel at Lebanon. Hindi kasali ang Hezbollah sa kasunduang iyon. Yung mga nananawagan ng kasunduan sa Lebanon at may nagsasabi rin na dapat pag-isipan ng gobyerno ng Lebanon na gawing normal ang relasyon nila sa Israel. Sa tingin ko maganda lahat yan. Pero kung may teroristang grupo na ginagawang bihag ang halos buong Lebanon at di kasali sa kasunduan, tapos 20,000 misail ang nakaumang sayo, kanino ka ba talaga nakikipag-usap? At kaya ba talagang maiwasan ng isang napagkasunduang ayos ang banta na laging manggagaling sa Hezbollah? Tama yung tanong mo, Alex. At sa tingin ko, ang sagot ay hindi. Walang epekto yon. Kahit mabuti ang hangarin ng gobyerno ng Lebanon, ang mahalaga ay ang kakayahan. Wala silang kakayahan para tuparin ang sinasabi nila. At kaya naman, pabor ako na makipag-usap sa gobyerno ng Lebanon. Mas maganda ang gobyernong ito kaysa sa dati sa Lebanon. Makatuwiran, nakatuon sa hinaharap, at bukas makipamuhay sa Israel. Magaling, pero di pa rin nito nasosolusyonan ang problema natin sa seguridad. Dapat nating ayusin ang problema sa seguridad. Isa sa mga araw ng Oktubre 17 ay tapos na ang containment. Walang ibang asahan para sa ating seguridad. Hindi sa Lebanon, hindi kay Macron, o kahit kanino. Tayo lang ang gagawa ng trabaho para sa atin. Dapat alisin ang Hezbollah sa Timog Lebanon at Beirut, kahit may iba't ibang paraan para gawin ito. Walang ibang gagawa nito para sa atin. Sa tingin ko, magiging interesante lang ang pamahalaan ng Lebanon para sa akin pagkatapos ng operasyong ito.
kapag humina na ang Hezbollah at may pagkakataon silang patunayan ang sarili. Doon sila magkakaroon ng pagkakataong magsalita at masubok. Dapat nating sabihin sa kanila bilang mga Israeli, ipakita kung saan ninyo hinaharap ang Hezbollah. Huwag kayong basta pumasok sa baryo, sabihin na inspeksyon nyo na, tapos aalis habang iniiwang hindi nagagalaw ang mga bunker ng armas at anti-tank missile na nagiging anti-bahay na rin. Lahat ng libu-libong anti-tank missile at RPG na ibinaon ng Hezbollah sa Timog Lebanon ay para sa death squad ng Hezbollah sa hilagang bersyon ng Oktubre 7. Kaya kapag sinabi ng Lebanese army na pumasok sila sa baryo at walang nakita noong ceasefire, natural lang yon dahil hindi naman sila pumasok sa mga bahay, nagpapatrol lang sila. Sino ba ang niloloko nila? Kaya kailangan natin makita ang determinasyon. Sige, harapin ninyo ang Hezbollah at ipakita na kayanin nyo sila. Sa tingin ko, dapat lang natin silang seryosuhin kapag ginawa na nila yon. Hanggang hindi pa, puro salita lang at walang laman. Tungkol sa Iran, ayon kay Brigadier General Effie Deference ng IDF, maaring tumagal pa ng 3 linggo ito, may libu-libong target, at nagtatrabaho ang IDF para sa mga layunin, hindi ayon sa schedule. Narinig natin si US Secretary of Energy Chris Wright na nagsabing baka tumagal pa ng ilang linggo ang digmaan. Ano ang mga dapat nating bantayan sa mga susunod na araw para malaman kung malapit na maabot ng Israel ang kanilang mga layunin? Oo, kaugnay ito ng tanong. At tinanong natin kanina. Alam mo, mahalagang pag-ibahin ito at may nagtanong na tungkol dito. Ayon sa IDF, handa silang lumaban ng ilang linggo pa. Sa Iran, hindi ibig sabihin na mangyayari talaga yon. Sa digmaan, laging may psychological warfare at bawat pampublikong mensahe ukol sa tagal ng labanan, kabilang mula sa mga Iranian, ay para maimpluwensyahan ang desisyon ng kalaban. Gusto ng bawat isa na isipin ng iba na kaya nilang gawin ito ng matagal. Ngayon, sigurado akong kaya ng Israel at Estados Unidos gawin ito sa loob ng maraming linggo. Wala akong pagdududa sa kakayahan nila. Sa tingin ko, si Pangulong Trump ang nagdedesisyon sa tagal nito at siya rin ang humaharap dito. Sabihin na nating maraming konsiderasyon na lampas pa sa sariling listahan ng target ng IDF kung ano pa ang natitira at iba pa at iba pa. Sa tingin ko, marami pa siyang ibang isyong pampulitika na iniisip. Maaring magpasya siya, Alex, sa takdang panahon na tapos ng digmaan. Ngunit, hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Sa tingin ko, nakikita natin ang malalakas na pag-atake dahil maaring mangyari ito ng mas maaga kaysa inaasahan. Walang kasiguraduhan dahil nasa gitna tayo ng digmaan. Pinapakita ng lahat na kaya pang tumagal ang labanan. Sa huli, sa tingin ko si Pangulong Trump ang magpapasya, hindi ang Israel o IDF. Si Trump ang magtatakda ng haba ng digmaan. Kailangan nating abangan. Kailangan malaman kung hanggang kailan niya ito papayagan. At ano man ang gawin niya, para lang malinaw mula sa akin, ang papel na ginagampanan ni Pangulong Trump dito, hindi lang para sa seguridad ng Israel, kundi pati na rin sa pandigdigang seguridad ay makasaysayan. Talagang makasaysayan ito. Ang pagkilala niya sa banta, pag-apruba sa operasyong ito, pagsuporta sa operasyon ng Israel at pagpapadala ng militar ng Amerika ay magpapabuti sa seguridad ng mga susunod na henerasyon. At walang makakaagaw niyon sa kanya. Hintayin natin ang desisyon niya kung kailan ito matatapos. Sa Lebanon naman, sa tingin ko, mas tatagal pa yon. May mga isinasagawang operasyong militar sa lupa. Sinimulan na nila ang kanilang paggalaw papasok sa kalaliman ng Lebanon. Nahihirapan talaga akong makita na matatapos agad yon, na magtatapos yon sa lalong madaling panahon. May mga alalahanin ba na maubusan ng air defense ang Israel ayon sa mga ulat ng Reuters, Semaphore at iba pa? Narinig ko na mula sa mga opisyal ng depensa tungkol dyan. Sinasabi nila sa akin na kalokohan yon. Yon ang sinasabi nila sa akin. Walang kakulangan sa air defenses. At alam mo, sa tingin ko, kahit gamit lang ang lohika, maintindihan natin na tama sila. At sasabihin ko sa iyo kung bakit, dahil ang produksyon ng mga misil ng Iran, tama, ang mga pabrika na nagsusupply sa mga Iranian ng mga misil ay tuluyang hindi na gumagana. Hindi sila nakagawa ng misil mula simula ng digmaan dahil sira ng mga pabrika nila. Simple lang. Ang mga industriyang militar ng Israel ay nagtatrabaho ng walang tigil, gumagawa 24/7 sa malalaking linya ng produksyon, gaya rin syempre ng mga Amerikano. Kaya kung titingnan mo lang yon, di ba, ang katotohanan ng patuloy tayong nire-resupply, hindi tayo nauubusan ng bala.
Siyempre, alam mo na, marami ng bala ang pinaputok, pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa paggawa at mas kaunti ang pinapaputok ng mga Iranyano kumpara sa pinakamasamang inaasahan ng IDF. At sa tingin ko, kung pagsasamahin mo ang dalawang bagay na ito, masasabi mong siguradong peke ang mga balitang nauubusan tayo ng bala. Sa tingin ko, natalakay na natin. Maraming bagay dito. Hindi ito naging maikli. Hindi ito naging maikling briefing. May nagtanong dito tungkol sa pekeng AI na talagang mahalagang bahagi ng psychological warfare at kung ano ang ginagawa para tugunan yun. Siguro daw napapakalat ang mga kalaban ng maraming nakakatawang video tungkol sa pagkawasak ng Tel Aviv. Kinailangan pang patunayan ni Netanyahu na buhay pa siya kahapon sa pamamagitan ng kanyang paglabas para magkape. At sasabihin ko lang ng mabilis dahil ito ay isang tanong na naitanong na ito ay isang pandaigdigang problema. Hindi lang ito natatanging problema ng Israel. Para sa akin, technological ang sagot dito. Kailangan natin ng sistema. Para maiwasan ang kaguluhan sa impormasyon na maaring gamitin ng kaaway, kailangan natin ng mga otomatikong sistemang tulad ng antivirus na kayang mag-flag ng banta. Bawat video ay kailangang dumaan sa isa sa mga AI detector na ito at i-flag kung totoo man o hindi. Kung hindi, hindi na natin malalaman ang pagkakaiba. Napag-usapan na natin ang maraming bagay. Malinaw na mataas ang nakataya. Hindi simple ang digmaan at hindi natin alam ang mga itinatago ng Iran o ang maaring mangyari. Sa tuwing may misil na hindi tumatama at pumapatay ng 10 o daan-daang tao sa loob ng Israel, masasabi mong milagro na rin yun. Bukod pa sa lahat ng teknolohiya na meron tayo. Ang kakayahan ng Israel na magpalipad ng maraming sorties na hindi nawawala ng eroplano, gaya ng sa kampanyang ito at noong 12 araw na Operation Rising Lion. Masasabi, ring milagro ito bukod pa sa technological na kahusayan at tapang ng ating mga sundalo. Patuloy pa rin nating tatalakayin lahat ng aspeto ng bigmaang ito. Nagpapasalamat ako kay Yaakov Lapin, military analyst natin mula sa Miriam Institute at Jerusalem Institute for Strategy and Security. Saan maaring mapakinggan ng mga tao ang iyong podcast? Kung i-google nila ang Lapin Assessment, lalabas ang aking podcast at iba pang sign-up options. Hinihikayat ko kayong gawin ito. At maaari nyo rin akong padalhan ng mga tanong sa pamamagitan ng website na yon, ang Lapin Assessment website. May forum doon sa mga komento ng aking mga huling post. Malugod kayong tinatanggap kung may mga bagay kayong gustong itanong na hindi ko natalakay. Ipadala nyo lang ang mga tanong nyo doon sa Lapin Assessment. Masaya akong sagutin ang inyong mga tanong. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin sa podcast na ito. Lalo na kay Yaakov Lapin para sa napakagandang pagsusuri. At manatiling nakatutok sa JNS. Makakasama niyo ulit kami sa lalong madaling panahon.